Mga kagabayan, magandang umaga, magandang tanghali po, magandang gabi po sa inyong saan man na kayong sulok ng mundo. Muli po ito si Kuya Puli magpapahayag ngayon ay June 11 dito sa Pilipinas. Tatalakayin po natin ngayon yun ating katayon unang-una itong pagpupunyagi ng ating kasalukuyan administration na magkaroon ng isang mapagkapayapaan at kaayusan ang ating bansa natin. Pangunahin na dito itong sa atin, sa directive order ng ating Pangulo laban dito sa ating Chief PNP na kung saan talaga pag-igtingin yung nasabi niya pagpapatubad ng peace and order dito sa bansa natin at maprotektuhan yung mga inosenteng mamamayan sa kung saan may mga di umanong hindi magandang kaganapan sa nangyayari sa ating kapaligiran. Pangunahin na sinasabi niya na talagang pinapagtuunan ng ating kapulisan at ng PDEA itong lumalala talaga sa ating kapaligiran na may mga ilan pa talaga nagtutulak o gumagamit ng pinagbabawal na drugs. Ngayon, sa kanyang programa, sinasabi mismo at sinasabi nito ng si PNP na si General Torre na kailangan talaga pag-igtingin ang pagpapatubad at tinatawag na paramihan o paramihan ang pagpapatubad nitong nasabing mga kapulisan na mahuli yung sinasabi may punto siya para maglinis yung ating kapaligiran, yung mga nagsisilbing balakid sa pagsulong ng ating kaunlaran tulad ng mga kung ano dyan, mga hold-upan, mga panggugulo, lahat, etc. ay kailangan ito hulihin at dalhin kung may pananaw, dalhin sa batas sa ipatupad ang rules of law. Ngayon, sinasabi natin, tatumbukin na natin itong drug, pangunahin itong problema ng drugs. Nakita naman natin ang pagpupunyagi nitong kasalukuyan administration. Marami na nasagasaan ang mga big time drug lord. Ngayon, may mga puntong na talaga meron pa ilang, kaya kasama na ngayon kayo itong mga nagsisilbing na parang fly-by-night na ng mga drug addict, drug pusher dito sa ating kapaligiran na kung saan kinakailangan talagang masugpo ito dahil kaya nga nung nakaraan maraming sumisigaw na lumalala daw na drug sa ating kapaligiran. Ngayon, ang kanilang sinisisi itong administration PBBM dahil hindi nila alam na ang pananagutan ng atin sa taong bayan, sa atin mamamayan, yung obligasyon ng ating lipunan na kasama rito sa pagpapatubad ng mga programa, yung barangay, may municipal, city at saka yung mga governor na dapat sama-sama silang tugunan itong mga problema ng ating kapaligiran. Kaya ang nakakalungkot nga lang ang sinasabi na pinababayaan yun na sabi atin mga kababayan na kung saan hindi ito nakikita at hindi nalalaman ng taong bayan na ang ating kasalukuyan administration ang inuna na para masugpo itong drugs, itong malalaking drug lord at malalaking drug na kung saan makikita naman natin na sa mga pahayagan sa sinasabi ng kapulisan na pinakamalaking sa kasaysayan ng huli ng drug itong kasalukuyan taon. Ngayon, ito naman kaya malinaw nga ang pagtutuunan dito, itong mga may mga kasong kriminal din, itong mga wanted na kriminal, kabilang na dito yung sinasabing si General Bantad na kung sa pinaghinalaan na siya involved sa pagkapatay sa dating broadcaster na si Percy Lapid. Ngayon, hindi natin sinasabi na may kasalanan siya, pero ito na pagkakataon sana na siya ay sumurrender kasi siya na lang ata nag-iisa ngayon na dalawa pa sila, siya nag-iisa na siya at saka yung dating head ng NJK si Colonel o General Dumlao na hindi natin alam kung anong rango na nito na kung saan na-involved ito ng pagkapatay ng sinasabing pagkakapatay ng isang Koreano na kung saan nakakalungkot at hindi sa makikita natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang isang foreigner na di umano dinukot at pinatay, saan pa dinuko? Doon pa pinatay, doon mismo sa kampo ng
Philippine, parte ng Philippine National Police. Kaya nakakalungkot yung mga pangyayari. Kaya sila ay mga tinutugos ngayon ng ating batas ay sila ay may warrant. Hindi na natin sinasabi ay sila may direktang participation. Kaya dapat ang pagkakataon na ito, sumurrender sila. Kung hindi, mahuli talaga sila para may paliwanag nila na sila ay walang kilalaman sa mga kasong yun, inaakusa sa kanya. Kaya pangalawa, itong napapakinggan natin, itong magaling na tinatawag si Attorney Akla, Roque, Akla, ano ba? Akla, ay pasensya na kung hindi kasi napapakinggan kong Akla, kung minsan sinasabi, sayaw ng sayaw, parang binabalahuran niya yung mga mamayang Pilipino. Doon siya ng sayaw sa ibang bansa. At kung ano-ano mga pinagsasabi nito, pinakamabahong tilamsik ng dila nito, na hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi ay sampal sa kanyang mukha bilang isang Pilipino. Ngayon, kung talaga siya ay talaga wala siyang kasalanan, bakit doon siya ngawa sa ibang bansa? Dito ka magngangawa sa bansa natin at patunayan mo at idepensa mo bilang isang magaling ka di umano abogado, idepensa mo yung sarili mo na wala kang kinalaman doon sa naakusa sa iyo na may kinalaman ka tungkol sa pagbabalahuran ng ating constitution na kung saan itong mga Chinese dito nga nagpalaganap ng kung saan-saan ng mga illegal na gambling, mga lahat ng nagkaroon ng isang na balahura yung mamamayang Pilipino na dito nagsagawa sila ng mga karumal-dumal na krimen tulad ng kidnapping, illegal gambling, kung saan-saan ganyan sa Pugos, sa Tarlac. Kaya makikita natin na patunayan mo wala kang kinalaman at patunayan mo rin na kung ano-anong sinasabi nga ikaw nagpasimula ng sinasabing kung saan sinasabi mo noon na bangag ang ating Pangulo at mahina, walang kakayanan at hanggang ngayon nananawagan ka kailangan mag-resign ang ating Pangulo. Sino ba naman gamana sa katayuan mo? At papayagan ba ng sambayan ng Pilipino, ng 31 million Pilipino, mag-resign ang Pangulo? At ang PBM naniniwala tayo na hindi naman matapang at hindi naman duwag at hindi ako naniniwala magre-resign. Nag-iinip na lang kayo. Hindi magre-resign at hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na hindi tapusin at hindi tuparin ng ating Pangulo ang kanyang pagnanait at alikhain magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Kaya yung nananaginip o kung ano man ang inyong iniisip, hindi kayo magtatanggubay katulad si Atty. Roque. Siya naman ang natatandaan ko po nga siyang pasimuno kung makakasuhan tinatawag na siya naman pasimuno para pabagsakin ang ating kasalukuyan administration, di ba? Kapag kalabas niya sa na-contempt siya ng Congress, nagtatakbo siya doon sa Ortigas, nagsisigaw siya na ganito, nananawagan siya na diyan yung Davao hanggang pupunta na sa EDSA, pupunta na kung saan-saan. Ano nangyari? Siya lang mag-isa. Kaya ngayon, ngawa siya, naghahanap siya ng kakampi. Yung mga kakampi niya nga na dyan, si Atty. Siya na ba? Matsuri. Yun kung magsalita, may itim na ahas, may puting ahas, itong babae, kalimutan ko na, pasensyahan kayo. At saka ito si Banat tawag na Banat Bay o Bayad Bay. Sila magkakakampi dyan. At nakakatawa nga lang at nakakalungkot. Itong kapatid ng ating Pangulo na si Senator Amy Marcos, pumunta ba doon, nakisayaw kung anong tugtog siyang sayaw. Hindi ba kaya, hindi natin alam kung anong motibo dito nito ni Senator Amy Marcos. Pero hindi maganda pa sa pangitain yun na nangyari na pumunta lang siya doon at pinuntahan niya ang kanyang best friend na si dating Pangulong Duterte at doon naman ay nagamit siya sa sayaw kung ano man sayaw na yan. Kaya lang hindi na gandang sayaw na yun kumbaga sa sayaw ng ng atin yun tawag to ba sayaw ng pambansang sayaw yun tinikling hindi imbis nga tinikling ang sinasayaw nila kung sa Bisaya kuratsa ang tugtog. Kaya nga hindi angkop ang kanilang sayaw doon sa ibang bansa. Kaya tuloy, ang nangyari, katawa-tawa. Ngayon, ang sinasabi niya, darating na daw yung Pangulo, ang dating Pangulo. Na kung saan, maraming issues darating. Pero ako, sa aking paniniwala, tandaan po yung sasabihin. Ako, hindi na ako magsasalita dito hindi na ako magbablog dito kung darating o mapapabalik dito sa Pilipinas. Dahil ang aking pagkaalam, sa September pa
babasahin yung mga kaso laban kay dating Presidente Duterte. Tapos noon, doon lilitisin. Hindi ako naniniwala dahil may mga naglalabasan ngayon, lalo na abogado sa panig ng depensa na sinasabi babalikin na daw yun atin, yung dating Pangulo. Ay normal yan talaga. Wala hon kahit na alam mo ng mga abogado kahit na sa mga local cases. Hindi yung abogado kahit na alam niya nga na tinatawag may probable cause. Sasabihin niya mahina yan, mag-dismiss yan. Sapagkat kung sasabihin mo, hindi ko kaya ito, madi-dismiss ito. Papalitan ka. Kaya kahit na hindi talaga masasabi natin, hindi madi-dismiss, sasabihin niya talaga madi-dismiss at mababalikin sa Pilipinas. Bagkat ang laking bayad sa kanya bibiruin mo kung sabihin niya kahit sa panig nila dating President Duterte, ay talagang hindi ka na makakabalik, talagang makukumbi ka. Ay mag-iisip na dating Pangulo, palitan ka. Ay mahina ka, abogado. Kaya ang gagawin mo, kahit na alam mo nga hindi madi-dismiss, sabihin mo para manatili ka abogado nila. Kaya mga kababayan, ganyan ang proseso para sabihin ko sa inyo. Ganun din dito sa Pilipinas yan. Yung mga pasensya na kayo sa ilang mga abogado, ilan lang yan ang talagang didirektahin. Pero pag pumasok ka sa isang office, kung tatanungin niya, sasabihin ganito, ay naku, talagang dismiss ito, pag ganito. Kaya mga kababayan, kaya hindi tayo bago dyan sa mga sistema na yan. Kaya nakakalungkot nga lang dito, yung mga taon hindi naunawaan, hindi nalalaman yung sistema, hindi natin alam. Pasensya na kung alam nyo, nagbubulag-bulagan kayo para nagagamit kayo ng kasangkapan sa mga fake news. Na kung saan, marami ngayon naniniwala na ganun-ganun. Kaya nga sinasabi ni Bato de la Rosa, siya daw, di umano, ay sabi daw ng taong bayan, ibubuto siya kung sasabihin niya na talagang ipadidismiss niya yung kaso na nitong ating Vice President. Sabi ko, naku, Diyos ko, ganun pala, kaya nagkaganon. Ngayon, itong mga tao nga nag-iisip mapadismiss yung atin, gaya sinasabi yung kaso ni Sara Duterte, maaaring hindi na unawaan itong proseso ng ating constitution. Ikaw naman ba ito? Napaniwala niya na naloko niya, na isa niya yung mamayan, na hindi niya pinaliwanag, sana pinaliwanag. Hindi ka nga kadali, katunayan niya ako nga nakasala ako, baka bukas makalawa, nanalo ako, baka ako maaresto. Hindi niya pinaliwanag yan. Ang iniisip niya, libre siya, pero hindi niya alam, kahit na sa lokal, dito sa bansa natin, may tinatawag accessory conspiracy o principal sa krimen. Dito, ako naniniwala, kasama ito kasama ito si Senator De La Rosa na masasabi natin, may participation, accessory man siya, o principal, o ano pang tatawag natin na principal at accessory o ano pa man, naniniwala tayo na involved naman sasabit siya rito. Kaya isa sa siya nga dapat maaresto. Yan ang hindi niya sinabi sa sambayan Pilipino, sa bayan na naniniwala sa kanya, na sinabi daw sa kanya na 100% yung taong bayan naniniwala. Kailangan iboboto daw siya kapag mangako siya, mapapadismiss niya yung kaso ni Sara Duterte. Hindi naman niya pinaliwanag na hindi ko tungkulin mapadismiss. Ang aking tungkulin bilang isang huwes, magsisibing justice, titingnan namin at pagmahumay namin kung may kaso o mayroong probable cause, may batayan itong kaso, ay pwede ko masabi mapadismiss. Pero hindi basta-basta ako mismo senador magpapile ng petition para madismiss. Ay wala sa saligang batas yan. Wala sa impeachment yan ang senador. Yung upper Congress mismo as mga huwes, sila magpapile ng file ng petition for dismissal na sabing kaso. Kaya ng impeachment. Kaya mga kababayan, muli ito si Kuya Puli, mag-subscribe po kayo, mag-like kayo dito at mag-share kayo dito sa aking mga bahayag. Magandang umaga po, magandang gabi po, magandang tanghali. Mabuhay po kayo. God bless at all.